Magandang umaga po. Welcome po sa isa na namang episode ng Inspired by Faith. Ang edukasyon ay napakahalaga. Ayon nga sa marami, ito ay susi sa tagumpay. Ito ang dahilan kaya sinisikap ng mga magulang na mapag-aral ang kanilang mga anak. Subalit papaano kung dahil sa kahirapan ay hindi po nila mapag-aral ang mga ito? Sa episode na ito ng Inspired by Faith ay kilalanin po natin ng magkapatid na nangarap na magkaroon ng magandang edukasyon. Subalit hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan. Madalas nga pong biruan namin, tinatanong ako kung saan ako nagtapos. Sinasagot ko po sa UE. Ano pong UE? Sa University of Experience. Talagang experience na po sapagkat kami po'y lumaki sa probinsya, sa Camotes Island at talagang mahirap ang buhay. Gusto akong pag-aralin ng nanay ko ng education. Kaya lang nakita ko kasi hindi nila kaya eh. Kaya nagpasya akong sa edad na 16. Nagpasya po akong magtrabaho. Naiyak kasi ako po eh nung mag-service kami. Doon yung customer namin, aberya doon pa sa eskwelahan. Na gusto ko po dong mag-aral. Hindi po natuloy. Hirap eh. Ako po si kapatid na Efren Gahira Jr. Ako po si Erwin Gahira po. Sa liblib na lugar ng Camotes Island po, yung tatay ko ay kargador ng pier. Yung nanay ko naman ay nag-aalaga lang ng mga baboy. Apat kaming magkapatid. At may mga pagkakataon po na kinakalkal ng tatay ko yung kamuting kahoy. Kahit maliliit pa, sinasaing namin para may pagkain lang talaga. Pagkatapos niyang magkargador, pagkagabi, takbo na naman siya sa pangingisda. Pangatlo po ako sa aming magkakapatid po. Nung ako po ay nag-aaral po, yung mama ko po, saka papa ko wala talagang kapag-aral. Kaya minabuti po namin na yung Sabado at Linggo ay maghanap buhay po ako para yun rin yung maigasto namin sa pag-aaral. Walang maigastos yung mga nanay at tatay ko. At yung kuya ko rin po, bago pa lang po siya umuwi dito sa galing Maynila, sinabihan ko rin siya na gusto kong mag-aral. Kaso wala pa kasi siyang matatag na trabaho. Kaya pinasya ko po na mag-working student po. May naman siya, may kakilala siya na talyer. Ipinasok niya po ako doon sa talyer. Nagpa-enroll po ako. Anong course? IT po. Gusto ko po yung computer ba. Nung tapos na po akong mag-enroll, pasok na sa eskwela. Yung kita ko po hindi kahit sa pamasahe lang po hindi iabot po. Nung pagmekaniko ka po yung mga yung mga kuko mo, hirap tanggalin yung oil. Tapos tinatawanan pa nga ako ng mga classmate kasi minsan hindi na magkapaghugas Kasi hapon yung klase ko. Tapos umaga, trabaho. Kaya nagpasya po akong tumigil sa pag-aaral po. At yung ko na lang na magtrabaho para makatulong sa magulang. So full-time na kayo doon sa pagkatrabaho sa talyer? Opo. Naiyak kasi ako po nung mag-service kami. Doon yung customer namin, aberya doon pa sa eskwelahan. Na gusto ko po dong mag-aral. Kaso hindi.
hindi po natuloy. Nag-service kayo doon? Opo. Di po natuloy yun kasi yun nga, hirap eh. Kaya na pag-anuhan ko na lang na mag-ipon ako po para Ba't niyo po ginustong mag-ipon po? Para makapag-aral sana? opo. Kami po'y lumaki sa probinsya, sa Camotes Island at talagang mahirap ang buhay. Gusto akong pag-aralin ng nanay ko ng education. Kaya lang nakita ko kasi hindi nila kaya eh. Kaya nagpasya akong sa edad na 16. Nagpasya po akong magtrabaho. At napadpad po ako ng Maynila sapagkat mayroon talyer ang aking tiyuhin na isang electrical shop po. Ngayon po, nagtrabaho po ako doon ng mahigit 4 na taon po. Madalas nga pong biruan namin, tinatanong ako kung saan ako nagtapos. Sinasagot ko po sa UE. Ano pong UE? Sa University of Experience. Doon sa Maynila po, ang minimum noon, way back 2000 yata, 2001. Ang minimum noon ay naalala ko 480 sa Maynila po, yung rate noon. Sa akin po, 300 pesos per week po. Per week po ha, hindi yung arawan. Tinitiis ko po yun dahil unang-una, yung hanap ko talaga na hanap buhay, yung mababaon kung saan man ako magpunta. Which is, nakikita kong potensyal itong sasakyan. Kaya tiniis ko sa ay maliit na sahod kasi ang ano ko talaga, magkaroon ako ng experience. At hindi nga ako nabigo. Kasama ng mga pagpapanata, hiniling ko sa ama na sana'y balang araw magkakaroon din ako ng yung kagaya ng hanap buhay ng tiyuhin ko doon po. Sa amin talaga, hirap talaga sa buhay. Ang inisip ko na lang talaga makatulong sa magulang. Kaya ako'y nagpasya na magbukod ng hanap buhay. Nagpaalam ako sa tiyuhin ko na ako'y magsarili na lang dito sa Cebu po. Nung ako'y magpaalam na sa tiyuhin ko na doon sa Maynila, ako'y hindi na kaya sa arawan. Ako'y uwi na dito ng Cebu at magkipagsapalaran ang sarili kong hanap buhay. Dahil maganda naman ang performance ko kasi yun naman turo ng pamamahala na sa tuwing tayo ay mangangamuhan, bigay yung todo. Pinabaonan niya ako ng mga tools, maraming mga gamit. Nakapag-umpisa akong muna sa paggawa ng mga electrical. At ang una ko pong kinuha na katuwang, yung kapatid ko po. Dati siyang nagtrabaho sa company. Sabi ko, tulungan mo ako na umpisa natin itong negosyo. Kasi ako may experience na po ako sa mechanic makina, may experience na po ako. Tapos siya electrical, kami nagsama po kami. Maliit lang po, isa-isa na sasakyan. At napasok nga namin sa isip namin na parang maganda yung aircon Aircon kasi malaki-laking kita. Kaya bumili kami ng mga gamit ng aircon, practice kaming dalawa. Magsolda ng At naawa naman ang kuwan po, Diyos po, yung Panginoon. Naman yung namin, negosyo ni Kuya. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan.
Nakakalulungkot man na hindi natupad ang kanilang pangarap na makapag-aral, ay hindi nawalan ng pag-asa sa buhay sina kapatid na Efren at kapatid na Erwin. Lalo silang nagsumikap sa kanilang ginagawang pagkatrabaho upang maiangat ang kanilang kabuhayan. Talagang kasya lang sa pambili ng bigas, pantupad, panggasolina, gano'n na po. Tapos kinabukasan, hanap na naman uli. Hanggang sa unti-unting dumami. Hanggang sa nakakuha kami na, nagkaroon ako ng kaibigan na medyo marami silang lupa dito sa Konsolasyon. Ang hiling ko lang sa kanya, Sir, maaari po bang hulugan ng lupa kahit 30 square meter lang po para lang matuyan ko ng konting kubo at sa taas naman mailagay ko yung mga kapatid ko kasi bili ng nanay, talagang hindi kami maghihiwalay. Doon sa bandang likod po, doon kami unang yung lupa ko pa lang po noon, ayun po ang tinayuan ko ng maliit na atelier at ito nakuha ko to, itong hanggang dito lang po. Mula sa pag-aayos po, which is hindi naman namin iniiwanan, auto-repair talaga. Ngayon po, dumaybert po kami sa sa in-demand na negosyo. Connected naman siya sa auto industry. Kaya lang nagpaparating po kami, nag-i-import kami ng mga right-hand drive na Suzuki. Dahil right-hand drive po yan, kino-convert namin from right to left. Tapos, binibenta namin pre-order po. Lumakas po kasi ito. Kasi ito kasi ang affordable, maabot ng kayang-kaya ng masa ng mga ordinaryong tao. Nakakatuwang tingnan na nakikita mo sa daan na nagtitinda ng isda gamit ng mga van, mga pickups po. Nagtitinda ng mga gulay, prutas. Yun po kasi yung kayang abutin kasi nasa 200 mahigit lang ito, 100 mahigit, depende po sa budget nila. Pinipit po namin yung budget nila. Kaya nakakatulong din. Nakakatuwa. Bali, ito po yung D64B na van. Galing Japan po. Ito ay right-hand drive siya. Lilipat namin sa Kabilang side, sa left. Tapos pati aircon, lilipat naman namin dito. Tapos po, Ngayon, ginagawa naman yung upholstery sa ding pamunuan, ginagawa namin yung wiring. Tapos pag nabuo na po, magiging ganun na po siya. yung itsura. Okay. Ganitong itsura. Sa repaint po, kayo din po nag-repaint na? Yes po. Ito po, for backing nito, yan yung ginagawa namin. Pagka dumating dito ba ang mga makina nito, Efren, ay working or hindi? Working po siya? Ang ginagawa lang namin, sinsuin na lang. Tapos kunding takbo na. Ito po, ano po ito? Ang ginagawa niya is nagko-convert po from right. Opo. Nililipat niya yung Manila. Tapos tinatakpan yung mga dating butas. Oo. Tapos Ang capacity lang talaga namin, nakapagpalabas kami ng 6 hanggang 8. Kada? Linggo po. Isang linggo? Opo. 6 hanggang 8. Nakapagpalabas po kami ng unit. May after sales po. May after sales siya. Inaalagaan po namin yung mga customer. Ina-assist namin kung anong mga problema. Kasi iniwasan surprise Maaaring sa pag-rotis namin, hindi bibigay doon na sa kamay. Sa kanila? Ngayon, turo naman sa atin yan. Laging maging Kristyano, maging sa hanap buhay po. Lagi nating isaalang-alang pagiging Iglesia ni Cristo po. Sa pagharap sa buhay ay hindi nililimot ng magkapatid ang turo ng kanilang mga magulang. Higit sa lahat ay ang mga kalooban ng Panginoong Diyos na itinuturo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ngayon po, nung medyo kumita na ng konti, sabi ko po, bumukod ka na, itatayo kita ng sarili mong negosyo. Gusto ko pong maranasan din niya ang kaunting ginhawang naranasan ko. Sinabi niya na magbukod ka tapos
yung mga gamit, binigyan ako ng gamit. Kung ano yung mga kulang ko po doon, tinutulungan naman niya ako. Oo, sige yan, mga gamit. Ka-assemble na po ako ng lahat ng klase ng multicab po. Mga passenger, van, pick-up. At okay naman po, sa awa ng Diyos po. Kung tutuusin po, yun kasi madalas pinag-awayan ng mga magkakwatid o magkakamag-anak yung negosyo, hanap buhay. Kasi minsan, yung customer ko papunta, tapos siya makakausap. Siya mano kung iba yun, mag-aaway na eh. Pero hindi kasi kami ganun pinalaki ng magulang namin. At turo naman ng pamamahala na hindi dapat ipagpauna ang material na bagay, kundi yung kapatiran. Tayo kasi bilang mga membro po ng Iglesia ni Cristo, 2 beses tayong sumasamba, tapos bilang may tungkulin, lagi tayong nakakatanggap ng payo ng pamamahala, lektura. Makinig lang tayo sa turo ng pamamahala, which is yun pong sinasabuhay namin magkapatid. Dawi sa pagkikitungan namin sa mga tao, sa mga customer, hanggang sa di lang namin namalayan, dumami po yung mga customer. Nakita niyo po yung pagkisikap sa ng mga magulang ninyo. Opo. Na maibigay yung kailangan po. Opo. Pero bukod po doon sa maibigay lang nila yung kailangan ninyo, ano po yung higit na tiniyak ng magulang nyo na maituro sa inyo, maisalin sa inyo na magkakapatid po? Yun po. Pangulong Diakono yung tatay ko. Yung nanay ko naman ay Diakonesa. Yung simula kabataan, talaga ako'y Pangulong binhi hanggang sa naging Pangulong Kadiwa. Lagi kaming nasa pagtupad. Kahit malayo, sinasakay ako. Maalala ko lang po na nung panahong kahit maliling araw, nagbabike yung tatay ko, kinakarga ako sa kanyang balikat. Kahit gaano kahirap ang buhay, inuuna niya yung pagtupad. Yun po ang Kaya nga, nung ako'y, maalala ko lang po kasi patay na po eh. Kahit gaano kahirap ang buhay, nasa pagtupad. Kaming lahat magkapatid, inaakay talaga kami sa pagtupad. Hindi namin tinitingnan kung anong sitwasyon. Basta unahin lang namin yung paglilingkod. Yun lang laging bilin ng tatay ko. Hanggang ngayon, hawak-hawak namin yung tungkulin. Mula pagkabata, yun yung pinagmamalaki naming kayamanan. Yung tinuro niya sa amin na kahit ano pa ang sitwasyon ng buhay, laging unahin ang pagtupad. Yun po naging inspirasyon ko para magsikap. Pinagpasalamat ko nga po yun kasi yung kahirapan yun po nagpapatibay sa amin. Kaming magkapatid, nagtutulungan. Kasi itong mula umpisa bilin talaga sa amin na kahit walang makain or kahit anong sitwasyon ng buhay, talagang kapit lang. Magpanata at humiling. Mapalad po kami na may mga magulang po kami na nagtuturo sa amin ng pagpapahalaga ng tungkulin. Diyan po kasi kami masaya po. Lalo na marami naman tayong mga problema. Lalo na sa negosyo po, ang dami talagang problema. Pero alam naman natin na hindi sa atin yan. Kaya lalo na pag may problema kami po, mas lalo kaming magpapakasigla sa pagtupad ng tungkulin. Kaya lang, dumating po ang sinubok po lokal. Nung kami ay nagre-renta pa lang doon, hindi ba sa ayos, gawa ng 1 year lang pong kontrata. Bigla naman kami pinaalis after 6 months kasi hindi na nirenew lang kontrata. Ngayon po, itong talir ko, wala pa to eh. Itong talir ko, tsaka yung bahay ko, naghahanap kami ng mga malilipatan kung wala na talaga, dito na lang sa talir ko. Paano yung hanap buhay mo? Sabi ko, hindi ko na po problema yun. Itong kuwan po, siya po ito. Dito po yung paggawaan namin. Itong ginawang kapilya? Opo. Naisip nga namin nung tayuan na ng kapilya. Parang wala na kaming wala nang pisto. Pero nanuhan namin na, sige lang, bahala na. Kasi nung trabaho nga namin, pa-service lang po eh. Service lang tayo ulit. Kami, sa tabi-tabi na lang kami, sa tabing kalsada. Kaya before lockdown po,
natapos po namin ang kapilya. Lugar po ito ng hanap buhay ninyo. Opo. Pero pumayag kayo na kayo ang mawalan ng lugar ng hanap buhay basta Opo. may dako ng pagsamba. Ang importante po yun kasi ang hirap mabuhay pag wala pong kapilya. Mahirap po walang kapilya. Kaya tiniis po namin magkapatid na bahala na. Basta may kapilya lang. Kaya mas mahalaga sa inyo yung pagsamba kaysa sa hanap buhay. Bakit po? Ayun po ang yun po ang turo ng pamamahala at yun pong turo ng mga magulang namin na yung material na bagay, pangalawa lang po yun. Una talaga ang paglilingkod. Kumbaga, idadagdag na lang yan eh. Sanay po kami sa hirap kaya hindi kami natataranta kumbaga kung may dumating mang mas mabigat pa sa nararanasan namin. Kasi may Diyos po. Sabi niyo po, sumasampalataya kayo na idaragdag ng Diyos Opo. yung lahat ng mga bagay na Opo. kailangan niyo. Unahin niyo muna yung pagsamba. Opo. Napatunayan niyo po yun sa buhay po niyo? Napatunayan ko po yun eh. Ito lang po yung talir ko talaga at yung maliit doon. Pero ngayon po mula sa 450 square meter, naging 4,000 na po ngayon. Ang lupa po Ang ninyo? lupa po. Hanggang doon po. At marami pong mga kapatid ang nakaka-benepisyo po sa hanap buhay namin. Lalo po kaming kumakapit. Kumbaga, pinagpipilitan namin ang kaming sarili na makisiksik sa amad. Minsan, inaabot din ng panghihina, panglulupaypay. Minsan, sinubok din kami ng aming hanap buhay. Talagang lugmok, lalo na nung pandemya po. Una talaga, panata po eh. Kasi sa negosyo po, hindi madali. Hindi magaan, marami kang pagsubok na pagdadaraanan. Kasi sabi nga, yung pagsubok, mga tiisin, problema, hindi para saktan tayo, kundi para matuto tayo na kumapit sa Kanya, na wala tayong magawa sa ganang ating sarili, na sa Kanya lang tayo magtiwala. Ang pinagpasalamat ko sa Ama, kumbaga, higit pa sa aking hinihiling ang Kanyang binibigay. Maglilingkod pa rin po, kahit anong mangyari. Yan po ang pinakapanindigan namin. Balik-balik ta rin man ang sitwasyon, ano't ano man ang mangyari, maglilingkod at maglilingkod pa rin po kami. Sa buhay ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nahahayag ang pagtulong ng Panginoon Diyos. Hindi man sila yumaman, hindi man magkamit ng lahat ng mga hinahangad sa buhay. Sumasampalataya ang mga kaanib na ang makatawid sila sa araw-araw at magkaroon ng maayos na hanap buhay ay biyayang galing sa Panginoon Diyos. Higit sa lahat, kinikilala po nilang pinakamahalagang biyaya na kanilang nakamtan ang sila'y makapanatili sa loob ng Iglesia ni Cristo na nakatutupad ng kanilang tungkulin. Sapagkat ang kanilang tinatanaw ay ang pangako ng Panginoon Diyos na buhay na maluwalhati pagdating ng takdang araw. Naway na-inspire po kayo sa kwento na aming inihatid sa episode na ito ng Inspired by Faith. Ako pong kapatid na Jun Miranda, hanggang sa muli.